Kaugnay pa rin ng pagkadarakip umano kay Palawan Governor Joel Reyes ay makakapanayam natin si Mika Ortega, anak ng pinaslang na environmentalist na si Jerry Ortega. Magandang tanghali, Mika. Si Rafi Tima ito at live ka sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po, Sir Rafi. Oo. Nabisuhan na ba kayo na nadakip na nga si dating Palawan Governor Joel Reyes at kapatid niya si Mario? At paano niyo nalaman yung impormasyon? Opo, nabisuhan po kami. In-update po kami ng CIDG, ng Task Force Police. At yun nga po, sinakonfirm po nila na nahuli na po itong si ex-Governor Joel Reyes at saka si ex-Mayor Mario Reyes sa Thailand po. Ano yung circumstances daw ng pagkakahuli sa kanila na ikwento ba sa inyo? Hindi po kami talaga nasabihan ko yung mga detalye ng pagkakahuli. At sa amin naman po talaga, pinaka-importante ay mabalik sila sa Pilipinas at magpatuloy na po yung kaso laban sa kanila sa Regional Trial Court. So nabanggit ba kung ano yung proseso at meron ng timetable kung paano maibabalik dito yung dalawa? Wala pa po. Yan po yung mga bagay na talagang tututukan ng pamilya Ortega to make sure makabalik sila sa lalong madaling panahon at dumiretso po talaga sa court. Nakausap niyo na po yung inyong abogado at ano pong balak ngayon ng pamilya Ortega bukod sa pagtutok talaga dito sa pagbabalik ng dalawang fugitives? Right now, yun po talaga yung pinaka-focus, yung pagtutok sa pagbalik and to make sure na talagang ma-arraign na po sila sa korte at umusad na po yung kaso laban sa kanila. Yung iba po, syempre pag-uusapan po namin with our lawyers, pero right now yun po yung pinaka-top priority. Sa ngayon po, anong pakiramdam ng pamilya dito sa balitang nahuli na nga po sila? Ngayon po, halong may medyo shocked na ito na yung pinaglalaban natin, ito na po yung hinihintay natin. Mag-5 taon na po ang nakalilipas. Pero at the same time po, hindi po syempre pwedeng hayaan na lang, kailangan talagang tutukan. So alam din po namin na mas paiisinin pa po natin yung pakikipaglaban para sa Tisha in the coming weeks. Dahil we have to make sure na makauwi po talaga sila at we have to make sure na ma-arrange sila sa korte. Of course, nabavalidate po ito nitong mga napaunang ulat at talagang spekulasyon na nakalis sila sa bansa sa pamamagitan ng backdoor. At yun nga, nakumpirma na talagang nasa Thailand sila. All this time ba, yun din ang duda ng pamilya at merong effort ba kayong lalaman mula sa CIDG na hinahanap nga sila sa ibang bansa? Meron naman pong confirmation na hinahanap sila. Pero yun nga po hindi po namin alam yung mga updates din kung doon sa mga paghahanap nila sa tracker team. Siguro kasama na rin po doon dahil very sensitive information din po yun. So kami nag-aantay lang naman po talaga kami na mahuli yung magkapatid. So as far as nasa labas na ba sila ng bansa, nasa loob sila ng bansa, hindi po talaga namin alam kung nasaan sila. Pero hindi rin kami nagugulat na nasa labas sila ng bansa. Pero may assurance naman po ang CIDG na, well, although nasa kustodiya na ng Thailand Police, talagang hindi makakawala yung mga ito at makakabalik na sa Pilipinas. Alam ko po, inaayos na po yan ng CIDG at maging DOJ din po yata tumutulong na po sa pag-aayos sa pagbalik ng magkapatid. Mika, meron ka bang mensahe sa mga taga-suporta ng iyong ama at sa mga nag-aabang talaga sa resolusyon ng kasong ito at yung binabanggit mo nga ay hustisya para sa iyong ama? Opo. Una po sa lahat, maraming salamat sa lahat ng support, sa lahat po ng pagkalampag sa ating gobyerno, sa lahat na hindi po natin nakakalimutan itong issue na to kahit na mag-5 taon na maraming salamat po. Sa tingin po namin yung dahilan bakit patuloy na umuusad yung mga kaso, patuloy na umuusad yung paghahanap sa magkapatid. Una po yan. Pangalawa po, wag po tayong makakalimot dahil importante po talaga na we see this through up until the end. Hanggang sa na po itong mastermind sa pagpatay sa aking ama. Ang sinasabi nga po madalas ng aming pamilya, ito pong kasong ito ay isa sa mga rare cases kung saan meron tayong direct evidence na talagang pwede tayong makapag-convict or makapagpakulong ng mastermind sa pagpatay sa isang taga-media. Of course, ini-imagine nyo magiging precedent po ito para sa ibang kaso. Pero ito bang pagkaka-aresto sa magkapatid, na-imagine mo ba ito, Mika, na mangyayari balang araw, bagamat sa ibang bansa pa? Siyempre yan po yung patuloy namin pinaglalaban. Patuloy namin hinihingi at hinihingi. Hindi naman po tayo tumigil na umasa. Pero siyempre, sa 5 taon, mahirap din talagang magpatuloy na maniwala. Pero ito po, nakikita na po natin na umaandar. Tayo umaasa lang na sana magtuloy-tuloy. Hindi po maudlot itong paghuli. Dapat po tumuloy na talaga sa korte. Siguro pang huli na lamang, Mika, mensahe mo naman doon sa mga katulad mo na may nabiktimang mahal sa buhay na kahit na nabanggit mo 5 taon ang nakaraan o nakalipas, talagang makukuha nyo na
yung hustisya? Mensahe mo lamang, Mika. Patuloy po tayong lumaban. Importante po kasi talaga na makuha natin yung justisya. Tingin po kasi namin, kaya naman namin pinaglalaban ito sa aming pamilya. Tingin namin kaya patuloy na nagaganap ang patayan na ito'y dahil hindi po nakukulong ang mga salarin. Importante po na makapagpakulong tayo ng mga salarin mula sa gunman hanggang sa mastermind. Kapag nakita po talaga ng ating mga kababayang Pilipino na nakakapagpakulong tayo ng mga salarin sa pagpatay ng mga taga-media o mga extrajudicial killings, importante po yan para po hindi ma-dissuade natin sila, hindi na po nila ito gawin. Dahil po, in the past years kasi po, Sir Rafi, hindi kasi nahuhuli eh. Hindi po napaparusahan eh. At importante talagang mangyari ito. Importante matigil na yung impunity. Okay, maraming salamat sa iyong oras, Mika, at kakapanayam ka pa namin siguro sa mga susunod na mga araw, lalo na pag bumalik na rito yung dalawang pinaghahanap. Maraming salamat sa iyo, Mika. Maraming salamat po. Si Mika Ortega po, ang anak ni Jerry Ortega.